Hi everyone! Welcome to the Empath Art Case, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po, maybe some part of the reading, makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na to. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Tingnan natin kung anong mga mensahe ang nais iparating sa atin ng ating spirit guide. Regarding love, relationship, spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Send me more messages sa spirit guide. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance. Malapit na po ang full moon. So, dito sa Manila, that will be on September 18. So, 2 days before, tapos yung mismong araw ng full moon, and 2 days after the full moon. So, ibig sabihin, September 16, 17, 18 yung full moon, 19, 20, malakas ang energy ng full moon or ng moon para tulungan tayo mag-manifest. Okay, before manifesting, meditate muna kayo. The Magician. 9 of Swords. 10 of Wands. 5 of Swords. Natin siya ilagay. The Lovers. Death. Devil. King of Wands. The Hermit. Kuha pa tayo ng isa. Bottom of the deck. The World. So it seems like nasa relationship ka na sabihin na nating hindi maayos. Devil, 5 of Swords dito. Maaring nagkakagulo kayo ng person mo at marami kayong hindi pagkakaunawaan. Nagkakaroon din kayo ng codependency. Nandiyan yung sabihin natin ng negative obsession. Ano yung negative obsession na tinatawag? Ibig sabihin yan, yung parang hindi kayo mahiwalay sa isa't isa. Akala ninyo parang ang mundo na lang ikayong dalawa. Yung maya't maya, di ba kahit kumari magkasama na kayo sa bahay tapos meron kayong kanya-kanyang trabaho. Maya't maya, chat, usap, kapag hindi lang nakasagot yung isa, nagagalit na, kung ano-ano na, overthinking na, kung ano-ano na yung mga pagdududa, mga ganon. Masyado na kayong codependent. Negative obsession. So, hindi rin maganda sa isang relasyon na okay, dapat meron kayo talagang communication, mga ganyan. Pero hindi to the point na parang masyado kayong nasasakal sa sarili nyo lang ng mundo. You still have life out of your romantic relationship. Ibig sabihin, you still can enjoy your life with your friends, going out with your friends, meeting your friends, or sa family ninyo mismo, di ba? Hindi yung parang purong kayong dalawa na lang. Parang nandun lang kayo sa isang box na kayong dalawa lang. Di ba? Kahit na may kanya-kanya kayong mga hanap buhay o trabaho, wala nang ginawa, kundi ano. Kaya parang nakakasakal din. To the point na hindi na siya healthy yung relasyon ninyo, yung pagiging negative, obsessive sa isa't isa. Minsan, ikaw, nasasakal ka na sa ganong klaseng relasyon, or yung person mo, o pareho kayo.
konting, sabihin natin lahat, pinupunan nyo sa isa't isa. Nagkakaroon din kayo yan, criticisms sa bawat isa. Tapos yung pagsiselos agad, pareho kayo. Lahat. So parang masyadong mabigat na, hindi na nagiging healthy, hindi na light yung feeling ninyo towards your ongoing relationship. Kaya mabigat sa pakiramdam, maaring this will lead into separation. Magiging toxic na kasi. Sobrang toxic na magiging dating ng inyong relasyon. Siyempre, pag nagkahiwalay kayo, ang darating dito, yung time and space ninyo na magkalayo, maybe this is the right time for you to reflect. To have, sabihin natin, spiritual reflection. Anong nangyari? Sa umpisa, maayos, magaan, maganda, masaya. Tapos, eventually, naging masyadong addictive, obsessive, codependent, unhealthy, toxic, di ba? So, may isip mo yan, bakit ba naging ganun kayo? May isip din ng partner mo yan. Masaya naman kayo dati bakit anong nangyari? Bakit naging ganun? Pareho kayo naghahanapan na sa oras, atensyon, especially pag nagiging busy na sa kanya-kanyang mga gawain. So magre-reflect kayo. This is time for you to have some realizations what happened to your relationship. Magkakaroon dito ng magandang pagbabago because nakatulong sa inyo yung time na yon. Yung being separate to one another gives you time to change. Ano ba yung mga bagay na dapat mong baguhin? Ano ba yung mga bagay na dapat baguhin ng person mo in order for your relationship to work? Magmamature kayo pareho. Tapos etong Nine of Swords dito, maybe eto na yung mga panahon na yung person mo keeps thinking of you and ikaw rin sa gabi, hindi ka makatulog, naglalakbay ang diwa, iniisip ang nakaraan, iniisip ang present, ano ba nangyari sa kanya. Yung person mo rin ganun, ano bang nangyayari na sa'yo ngayon, iniisip ka ba niya. Di mo namamalayan, umaga na, di ka na nakatulog, kakaisip sa person mo, ganun din yung person mo sa'yo. Pareho kayong nag-iisipan, no? At namimiss yung isa't isa. Darating yung time dito na your manifestations or your prayers will be answered. Kasi you are still hoping na pag muli kayong nagkita, magkakaroon ng magandang pagbabago. At since nagkakaroon kayo ng maturity, malakas dito yung energy that your person, becomes more mature. Alam na niya kung ano yung nais niyang gawin at alam na niya kung paano niya rin parang i-treat or i-handle ang isang relasyon. Meron dito parang yung the way na nangyari sa inyong dalawa, masyadong naging obsessive, dito mas matututunan niya how to trust and to give you yung sabihin natin, yung kind of relationship na passionate, with trust, without insecurity, to stop jealousy, to stop criticizing you, to stop pinpointing whose fault, mga ganun-ganon, di ba? So, darating yung time na yan, darating talaga yung panahon na magkakaroon kayo ng reconnection, reunion.
And you will feel so much love and joy because mararamdaman nyo sa isa't isa that something changes at nakatulong yung separation na yun to give you time and space to think and to feel what really you wanted in your relationship. Yung lovers dito indicates that this is a true love and meron ng growth. Yung green and gold colors dito with pentacle, holding each other's hands, meron ng growth, merong reconnection, at meron ng nangyaring good changes between the two of you so that you can feel so much love without insecurities, without being too much obsessive, but there is trust, there is fair treatment, there is honesty. Maybe true love ninyo ang isa't isa. Natuto lang kayo sa inyong mga immaturities, natuto lang kayo do sa mga nangyari sa inyong dalawa. And that will lead into fulfillment. Fulfillment of your dreams. To become together as one. Ibig sabihin, this will lead into marriage. This will lead into a lasting relationship. And you will enjoy each other. Nandun yung growth. You will grow together. You will explore together. You will have adventure together. And yung manifestations ninyo or your prayers ninyo is really answered. Okay? So, wala naman po imposible kasi minsan dumadating time yun, merong mga immaturities, insecurities sa isang relasyon. Pero kapag na-overcome nyo na yun, nagkaroon ng realization, yan, nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. So, divinely timed because you are soulmate. Yun talaga yung true love ninyo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.